everyone, it's me again, Kuya Daniel. And ganito, no, meron akong nakitang post sa isang Facebook page na yung Grab driver daw, actually nandun naman sa picture ay nanonood habang nagdadrive. So meron kasi siyang monitor na kung saan may palabas naman talaga, okay? Ngayon, yung pasahero pinicturan, palihim. Okay? So, okay na naman na picturan. Okay lang din naman ang i-report. Kaso ang ginawa niya, in-screenshot niya yung details nung driver. Tapos, sinend niya sa isang Facebook page. Itong Facebook page na to, pinost niya. Okay? Ngayon ang tanong, anong legal na dapat gawin nung driver? Okay? So kung ako yung driver, idedemanda ko yung Facebook page. Very malicious kasi yung intention no Facebook page. And andun pa talaga yung full name ng driver. Hindi na pwedeng ganun. Maring may proper process dyan. Yung kung ako yung pasahero, kay Grab ko isusumbong, tsaka kay LTO, tsaka LTFRB. Hindi mo pwedeng i-post yan sa Facebook dahil magkakaroon ng trial by publicity yan. Unfair naman para dun sa driver. So, ngayon, doon kasi sa nangyari, yung monitor niya nakatapat doon sa driver. So medyo naka-bent papunta doon. Ngayon, yun yung dapat na ginawa, ni-report na lang sa proper agency. Ang Facebook is never proper agency na kung saan isa-send, post mo yan dyan, tapos mare-resolve na yung problema. Hindi doon. So, ako kung ako yung nandoon, ako yung pinost, yari sa akin yung Facebook page na yan. Milyon ang babayaran yan sa akin. Kasi ang cyber libel is a crime, while libel is a felony. Ang kulit no? Hindi sila considered as crime parehas. Okay. Pag-aaralan natin sa susunod yan. So again, maging maingat po sa pagpo-post ng detalye ng isang tao. Okay? Kahit sabihin natin mali siya, hindi mo pwedeng pagkalat yung detalye. Okay? So nakalagay pa doon kasi yung PA number yan. So mga confidential details yan na hindi dapat pinagkakalat. Okay? Maraming salamat po sa panonood. See you on my next vlog. Bye!